Gemini, as requested. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kama sa mga Gemini, pabago-bago pa rin ba? Let's see kung anong meron. Love, life, relationship, career, personal growth. Let's see. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Let's see. Gemini, 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 Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of October. Let's see. Let's see. Kung ano meron. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Messages coming from other accounts, kindly ignore. Gemini. Manifest, 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 manifest. Positive transformation, may mga bagay, sitwasyon sa buhay mo na sabi ng Divine, you have to let go, hindi nakasama, hindi kasali, okay? Sa bagong chapter ng buhay mo. Marami ka ring old patterns, beliefs, connections, mga kaibigan na dapat mo nang iwanan at hindi kasali. Hindi kasali sa fresh at a better life na meron ang Divine para sa'yo. Okay? You're manifesting victory sa buhay mo at because sabi mo, Lord, gusto mo na ganitong klaseng buhay. At dahil pinagdasal mo yan, wish granted, pero malaking transformation. May gigibain, may itatapon, and from there, maghuhukay ng bagong pundasyon para sa mas maganda at mas matatag and bigger blessing na nakaadya na sinagot ng Divine para sa iyo. Okay? Be quiet about your own manifestation. Kaperahan, kabuhayan. Okay. I feel mas nagfo-focus ka ngayon sa kabuhayan, kaperahan, mga binibuild mo about datong pera. But you feel so, parang hindi ka confident, marami kang uncertainties, very Gemini energy, no? Na parang, kaya ba, maaayos ba, malulusutan ba? The answer is yes. Okay? There's also a love connection here na nagdala naman ng happiness at swerte para sa'yo. But it feels like the feminine is like trying to analyze the situation kung dapat pa ba talagang ipaglaban dahil sa dami ng hindi pagkakaintindihan. Nagkaroon ng on and off, away bate, nagdala ng sadness, overthinking, sleepless nights ang connection na to. Maraming disagreements, hindi pagkakaintindihan, pero ipinilit, ipaglaban at ibigay ang lahat. Okay? Nagkaroon din dito ng mga third-party connection and the feminine is looking at the situation na parang, deserve ko ba to? Na may option ang kanyang masculine. Okay? Nagkakaroon na tuloy right now na parang, tama ba talaga? Na long-term ba talaga itong connection na to? If the masculine is still feeling confused about or it's like nagwa-wonder pa ang eye ng masculine sa ibang feminine. Okay? Choice naman ito, feminine. Okay? Nagkaroon ng away, pagtatalo because of mga revelation na hindi nagustuhan tungkol sa pag-ibig na to. At right now, hindi mo alam kung ano ang plano. Ito yung mahirap, no? Na parang alam mo naman na hindi nakakabuti sa'yo. Alam mo naman na nasasaktan ka. Pero dahil kalaban ang puso at damdamin, ang pag-ibig, hindi ngayon alam, nalilito ngayon kung para sa'yo or hindi, ang isang pag-ibig na nilalagay ka naman sa option card. Gemini, ano to? The masculine is, actually sabi naman ng masculine sa connection na to, gusto naman niyang mag-build. At alam ng masculine na nasasaktan ka niya. Alam ng masculine na nahihirapan ka. But I feel pareho kayong may confusion about this love connection for now. So ano ang solusyon? Mag-focus sa kaperahan, kabuhayan. Minsan sasabihin mo, hindi ko alam kung anong gagawin. Alam mo, nalilito ka lang ng pag-ibig na yan. Okay? Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst, to heal the heart chakra,
to balance, okay? Para hindi masyadong ikaw nilalamon ng pag-ibig na yan, okay? Madagascar Rose Quartz, the pink crystal. Lahat ng crystals natin, authentic, cleanse, and bless para enlighten and guide. Okay, dokie. So, Gemini, I feel in the past, nag-focus ka sa kabuhayan, kaperahan, mga dreams mo. And at some point, nakita mo rin ang relationship na to as your wish fulfillment. But bigla-bigla, a very Gemini energy, bigla mong naisip, wait lang. Oo, naisip mo as wish fulfillment mo ang relationship na to. Pero sinampal ka nung kabilang twin mo. Sure ka na ba? So, di umano, nagkaroon ng confusion tungkol sa love connection na to. Okay? And unti-unti, no, recent past, parang sabi mo, teka, detach muna. Sure ka ba? Mahal mo ba talaga? Long term ba to? Sure din ba siya sa'yo? Meron ba siyang ibang ine-entertain? Anong nangyayari? Nagbo-boxing na naman ang twins ng ating mga Gemini. Okay? And because of that, di umano, recent past, nagkaroon ng decision. And I feel ko ano man ang decision ng ating mga Gemini, this is a decision that you feel that would serve you best. Okay? Going towards your victory at katotohanan. Alam mo naman sa puso at isipan mo na hindi ito ang minamanifest mo na outcome, but sabi mo, it is what it is, you have to make the right decision for you. So, ay nako. So, for some of you na may involved na anak, maaring kinoconsider nyo na lang yung mga anak because nagkakaroon ng mga challenges, kalungkutan, or naaapektuhan ang mga bata. Pag walang anak na involved, parang kinoconsider mo na lang na wala namang perfect. At parang tinitignan mo na naging happy rin naman kayo. So, hindi mo naman kailangang like i-hate, isumpa, or 'di ba? Na parang you're trying to look at the silver lining ng sitwasyon at nagre-reminisce ka na naging masaya din naman kayo at naging blessing din naman kayo sa isa't isa. Ang pinagpe-pray mo na lang kay God ay tama pa ba talagang ituloy ito? Pinagpe-pray mo kay God, Lord, help me figure out, mas marami bang happiness to? Or mas marami ang Advil na ininom mo para makasurvive lang sa relasyon na to? Alrighty. So, ang ating mga Gemini, kung ano man yung mga iniisip mo na offer, plano sa pag-ibig na to, you're trying to hold back at i-analyze mo na you're trying to cut your losses. Nasabi mo, kung talagang lugi na dito, parang kailangan mo nang i-hold ang mga taya. Okay. There's also a father figure in this connection na hindi nagugustuhan ang mga desisyon mo sa buhay. Okay. Marami ring nangyaring unacceptable about this love connection, but I feel this is like a chapter for both of you to realize bakit nga ba nagkaganon? What lead to the next chapter? Na parang, kaya ka nandyan because anong ginawa mo? Kaya ka nandyan because ano ba yung nangyari? Ano yung inalaw mo? Ano yung desisyon mo? Ano yung mga ginawa mo? Because lahat ng nangyayaring karma here, good and bad, it's because it is the summation of your decisions in the past. Okay? Your person. Your person is, sabi niya, gusto niyang gumawa ng lahat ng tamang desisyon kung anong makakabuti. Iniisip din niya na if ever, gusto din niya ng long-term commitment here, a relationship that would lead to engagement and kasal and long-term. But right now, nakikita nung person mo ang relationship na to be full of drama at pag-aaway and conflict. Paano nga ba daw niya aayusin? Hindi rin niya alam. Okidoki. May nakikita akong third-party trust issues here. At gulong-gulo ang masculine sa connection na to. I feel the masculine is also not ready for commitment. Okay? So, meron ka mga iniisip kung dapat na ba talagang mag-move forward, iwanan na ang masculine na to sa kanyang confusion. Okay? Ay, pareho kayong magulo ang isip. So, may hang-up din ng masculine. Meron din siyang mga like ex, no? Or like a female figure sa buhay niya na sabi niya, ganito yung gusto ko na mapangasawa. Okay? At kino-compare ng masculine
ang current partnership na to sa isang ideal feminine sa buhay niya. Okay, it could be a mother or it could be an ex. Nakakapagod kayong basahan. Ay nako, matutulog ako pagkatas nito, ha? Okay, until the end of December, move forward lang. Marami ka ring like you're trying to connect with your intuition, with the divine, trying to be more spiritual. Maaari pa ring magpatuloy. Wala akong nakikitang hiwalay. Boxing, okay, oo, na parang nandyan pa rin yung mga differences nyo at conflict na parang sinong masusunod, sinong mas tama, okay? Sinong mali, sinong ibe-blame. Pareho kayong may mali. Okay? Pareho kayong may mali, pareho kayong may ego, but both of you also would try to meet each other halfway. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa natatanaw ang victory. Kasi may nakikita ako malaking transformation. Like transformation for the better, the way you think, the way you speak, the way you deal with your person, the way you communicate, the way na like kung sino yung mga kinikip mo rin na connection na maaaring nakaka-apekto on how you view the relationship. Meron pa rin ako nakikitang confusion. But, ang nakikita ko lang dito, decision na i-move forward ang relationship na to. Okay? Kung baga sa kotse, isa lang ang gulong. Kinakaladkad nyo tong kotse na to na paanda rin. Maraming disagreements, maraming disappointments, maraming feeling of, you feel like parang walang patutunguhan, pero hindi nyo naman kayang bitiwan. Kahit naman sabihin ng tadhana na hindi pa meant na mag-bloom ang relationship na to, kung ayaw mong bitiwan at nagkakasakitan kayo, decision mo yan. It feels like marami pang pagdadaanan ang relationship na to. Merong mga old ways, patterns, upbringing na kailangang ipil, balatan. Okay? Tanggalin. Because hindi naman yon nakakatulong. Hindi yun yung makakatulong for you to have a loving connection na gusto mo. Maraming like lesson and wisdom until the end of the year. Kiduki. Kumbaga sa ulam, hindi pa ready to. Kung kakagatin mo, baka masira pasta mo. It's a not yet. Okay? Maraming realization, maraming pagdadaanan. And kung kakapit ka, just protect your heart and also protect your person na hindi naman kayo sobra-sobrang magkasakitan sa proseso na marami pa kayong figure out about each other. Wala akong nakikitang hiwalay, but away, marami. Okay? And that would be the Gemini reading for the month of October. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Gemini.